Mga kapuso, ilang oras na lang, 2024 na. Buong puwersa pa rin nakatutok ang GMA Integrated News at GMA Regional TV sa mga paghahanda sa pagsalubong sa bagong taon. Mula sa mga ospital, bentahan ng paputok at masayang pagdiriwang gaya sa handog naming GMA Kapuso Countdown to 2024. Maging sa mga lalawigan, ating tututukan ang sitwasyon sa mga last-minute na biyahe, pati sa mga pasyalan at inihandang community fireworks display. Magandang hapon po, 115 na ang mga napuruhan ng paputok ilang oras bago ang pagsalubong sa bagong taon. Kabilang dyan, isang 4 na taong gulang na batang naputulan ng mga daliri sa kamay. Todo alerto na ang mga ospital lalo na sa Metro Manila. Mula sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav? Ivan Maris, sa huling tala ng DOH, ang pinakamarami pa rin doon sa mga naputukan ay galing dito sa Metro Manila. At ang mga ospital sa buong Pilipinas ay naghahanda na rin dahil posibleng madagdagan pa yung tala nila ng 115 injuries. Sa ospital dinala kagabi ang isang binatilyong edad 13 sa Tugigaraw, Cagayan na ayon sa mga pulis ay nagsindi ng kwitis sa bahay. Hindi raw ito sumabog noong una pero nang pulutin ay saka pumutok. Sugatan ang kanyang 2 daliri sa kaliwang kamay. Hindi pa tiyak kung ang 13 anyos na biktima sa Tugigaraw ay kasama na sa kabuuang bilang ng mga napuruhan ng paputok sa buong bansa na iniulat ngayon ng Health Department. Ang isang tiyak na kasama ngayon sa listahan, batang 4 na taong gulang sa Central Luzon. Naputulan siya ng mga daliri matapos maputukan ng dart bomb. Nagtabo siya ng sugat sa bandang lieg. Naubos po ang lahat ng daliri ng bata sa kanyang kanang kamay. The DOH is seriously concerned how such deadly and illegal fireworks like the dart bomb are able to reach the hands of young children. Ayon sa DOH, mga kabataang lalaki ang karaniwang biktima ng paputok, kwitis at boga ang mga pangunahing salarin. Kanina muling nag-ikot ang DOH sa mga ospital. Naka-white code ang mga ospital ngayong bisperas ng bagong taon. Hindi lamang ang mga naputukan ang maaari pundarin sa ospital. Ang pag-inom ng alak, pagmamaneho po yan ay magnet sa mga aksidente na maaari naman pong maiwasan. Sa Las Piñas General Hospital, walang naitatalang naputukang pasyente pero nakaantabay ang 20 doktor. Naghahanda rin ang mga kama para sa serious injuries. Sa Pasig City General Hospital naman, pababa rin ang trend ng bilang ng mga napuputukan na 2 sa ngayon kumpara sa 10 noong 2022. Bago pa pumasok ng emergency room, may initial treatment area para sa mga naputukan. May bukod na lugar din para sa mga pasyenteng dadalhin sa Philippine General Hospital. Karamihan pa rin yung mga explosives, mga firecrackers, yung mga vehicular accidents related to mobility during this time of the year, increased mobility. I think taon-taon naman yun ang mga dumarating. Handa rin daw ang mga ospital sa iba pang kasong posibleng isugod mamaya, gaya ng atake sa puso, stroke, COVID at iba pang respiratory diseases. Ngayong 2023, pinakamarami ang firecracker-related injury sa Metro Manila, 44, kumpara sa 12 noong nakaraang taon, kahit pa may mga ordinansa ang iba't ibang lokal na pamahalaan na nagre-regulate sa firecrackers. We are more open this year, so more businesses are open this year. So that's mas mataas ang access, so higher access to all of these commodities. Yung tinatawag natin na revenge celebration that we're having this year. Kaya paalala ng DOH, ito na lang po ang safe na gamitin po nating lahat. Marisa East Avenue Medical Center sa Quezon City, meron namang isinugod na bata dahil nakalunok ng Watusi pero na-discharge na siya. Meron din bata na naka-admit ngayon dahil ito naman ay naputukan ng pikolo sa kanyang muka at kamay at meron ding isang binatilyo naman na napuruhan yung mata niya dahil sa boga. Dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center ay 13 na yung naitalang firecracker-related injuries. Kanina umikit din dito si MPD Director Tom Ibay para naman i-check yung mga pulis na nakaistasyon dito at magpaalala na huwag na magpaputok. Maris?
Sana hindi na madagdagan. Maraming salamat sa iyong ulat at Happy New Year, Mav Gonzalez. Marami kaya ang humahabol sa pagbili ng mga paputok at pailaw sa Bukawi, Bulacan para sa bagong taon mamaya? Alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko live mula sa Bukawi. Dano? Ivan, ito na nga ngayong bisperas ng bagong taon. Kanya-kanyang habol ang marami makapamili ng mga paputok at pailaw sa tinaguriang kabisera ng mga paputok sa bansa, ang Bukawi dito sa Bulacan. Ilang oras bago ang pagpapalit ng taon, pababa na rin ang presyo ng mga paputok. Gaya ng 16-shot aerial firework na mabibili sa iba't ibang mga pangalan pero iisa rin lang ang estilo ng tirada. Gayon din ang medium-sized tube fountain. Kung gustong makarami o kaya'y nagtitipid, meron ding mas maliit na nagsisimula sa 50 hanggang 150 pesos. Pero may pangamba pa rin ang ilang tindero. Kahit sunod-sunod kasi ang dating ng mga nagka-canvas at namimili, posible pa rin daw kasi na hindi maubos ang kanilang mga tinda. Inaasahan po talaga namin na dadami at lalakas, kaya lang hindi po nangyari. Bagsak presyo na nga, sir. Pero ang tao pa rin, ayan, nakita nyo. Dati hindi mahulugang karayong to sa dami, ngayon talaga nakita nyo naman, kokonti lang. Wala naman po kami, sir, magagawa kasi wala naman po talagang bumibili. Talagang ibabalik na lang po talaga to sa bodega. Pero kung ang ibang mga tindero ang tatanungin, hindi pa man naaabot ang dating lakas at sigla ng bentahan, hindi raw maikakailang mas nakakabawi sila ngayong taon kumpara noong 2022. Maraming bumibili kasi mas mura ngayon kaysa last year. Nagmura ng konti kasi last year po mahal talaga Nag-umpisa ng pandemic Doon nagmahal. Yung materialis ng mga fireworks. Ang ilang mga suki, bukod sa presyo, may mga personal ding tradisyon na gustong simulan o kaya'y gustong balikan. Pinili namin to para dun sa dalawang anak namin. Lalo na yung isa, yung bunso namin, first time niya dun sa house niya na mag-New Year. Kaya gusto niya dun kami sa kanila. Doon tayo sa hindi pinagbabawal. Tuwing bagong taon naman lagi natin ginagawa yan. Natural, kung yan ang tradisyon, para magandang pagpasok ng bagong taon. At Ivan, kahit ngayon na papalubog na ang araw, tuloy-tuloy pa rin yung dating ng ilang mga namimili o humahabol na makapamili ng mga paputok dito sa Bukawi. Yan ay kahit umulan simula pa kaninang alas 5 ng hapon. Meron ding ilang mga tindahan dito na bukas, bagamat yung iba maaga nang nagsara. Ang mga pulis naman ay nakabantay sa paligid dito sa tindahan ng mga paputok sa Bukawi, kung saan palagi nilang paalala, bawal ang paninigarilyo at testing ng paputok dito sa lugar. At bago tayo magtapos, Happy New Year sa inyo dyan, Ivan. Happy New Year sa iyo at sa iyong team. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Bukod sa mga paputok, ang isa pang maingay tuwing bagong taon, nako, ang pagnguya sa malutong na putok-batok. Ayun sa Bulacan, mabenta ang masarap at malutong na chicharon na pwedeng isahog o gawing pulutan. Mabibili ito mula 100 pesos pataas, depende sa klase ng chicharon. At dahil bida sa medianoche ang lechon, may mga last minute na bumibili sa La Loma, Quezon City. Ang pinakamurang buong lechon nasa 8,000 pesos. Ang chicharong bulaklak naman nasa 180 pesos hanggang 1,800 pesos depende sa bigat. Pero dahil nakaka-high blood at nakakataas ng kolesterol, ang mga yan, pati na yung mga matatamis na pagkain, paalala ng DOH, umiwas na lang sana o kaya'y maghinay-hinay sa pagkain. Sa ibang balita, may ilang humabol sa deadliest deadline itong alas 5 ng hapon para sa pag-apply sa consolidation o pagbuo ng kooperatiba ng mga driver at operator kaugnay sa PUV Modernization Program. Makakabiyahe pa kaya mga hindi na umabot? Alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Pagmamaneho ng jeep ang ipinambubuhay ni Michael sa kanyang asawa at 2 batang anak. Pero hindi pa consolidated ang jeep na minamaneho niya kaya nangangamba siya sa pagpasok ng bagong taon. Hindi ko po alam kung anong mangyayari. Magugutom po tayo niyan. Kaya wala tayong hanap buhay na jeep.
Pero may mga naghabol sa 5 p.m. deadline ngayong araw ng filing of consolidation o pagbuo ng kooperatiba. Sina Eva Riston Torrifiel hinabol ang application ng 28 jeep na kasasali lang sa kooperatiba. Yung mga bagong sali, bagong pasok na mga single operator na natatakot baka hindi na makabiyahe. Kaya nagkukumahog kami. 7 UV Express naman ang hinabol ni Aldrin Espejo. Matapos daw ang matagal na pangungumbinsi, pumayag ang mga single operator dahil matatanggalan na sila ng prangkisa. Nakaluwag po kami ng konti, nakahinga ng konti kasi nakapagparisi po kami. Pero ang grupong Piston naninindigan sa hindi paghain ng consolidation. Hindi naman daw sila tutol sa modernization kundi sa malian nilang pagpapatupad nito. Dahil unang-una, mababaon sila sa utang sa pagbabayad ng mga modernong jeep na aabot sa 2.8 million pesos isa. Bagamat naroon talaga yung pangamba na mawawalan sila ng kabuhayan, pero ang sinasabi nga po nila, mahirap din naman na pumasok sila sa andanan ng modernization kung mababaon naman sila sa utang, ay lalo mas masakit sa ulo. Pero anumang pagtutol, wala ng extension ng 5 p.m. deadline ngayong araw. Simula bukas, may 60 araw ang mga kooperatiba para makumpleto ang mga requirement basta nakapag-file na o pumirma sa undertaking. Habang kinukumpleto ang mga requirement, pwedeng makabiyahe. Merong equity subsidy ang gobyerno, may mga pending bills sa Kongreso para tumulong sa pag-acquire ng modern vehicles. So definitely ang pagtulong ng gobyerno sa executive at legislative ay parating at dumarating na. Simula bukas, bawal nang mamasada mga hindi pa nag-a-apply para sa consolidation kung sa ruta nila ay 60% consolidated na. Makakapasada pa mga hindi nag-apply hanggang January 31 kung sa ruta nila mas mababa pa sa 60% ang consolidation o kaya wala ni isang nag-consolidate. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nakahanda na sa mga mabibiktima ng paputok ang mga ospital sa Central Visayas. Sa Cebu City, merong itinalagang lugar kung saan pwedeng magpaputok at magpailaw. Mula sa Queen City of the South, nakatutok live si Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Femery? Maris, ilang oras na lang at sasalubungin na ang bagong taon, kaya naman dagsa pa rin dito ang mga namimili ng mga paputok at fireworks display. Sa tabing dagat, sa isang bahagi ng South Road Properties dito sa Cebu City, ang designated firecracker zone ng lungsod, may mga namimili ding mga kwitis, Judas Belt at iba pang pinapayagang accredited na paputok. Maligaya na rin ang negosyo ng mga nagtitinda dito sa SRP. Simula raw kaninang 3:00 ng hapon, nagsimulang dumating ang mga namimili ng paputok at fireworks display. Kumpara noong Pasko, ngayon nababawi na nila ang kanilang kapital. May kamahalan na din ang kanilang mga tinda kumpara noong Pasko, lalo na at konti na lang ang supply pagkatapos ng aksidenteng masunog ang isa sa mga pagawaan ng paputok sa Lapu-Lapu City. May alternatibo rin silang itinitinda na pampaingay, gaya ng turotot na nasa 50 to 120 pesos. Samantala, nakahanda na rin ang lahat ng pribado at pampublikong ospital sa Cebu. Sa Vicente Soto Memorial Medical Center na pinakamalaking public hospital sa Cebu City, may table na at mga medical staff na sasalubong sa labas pa lang ng emergency entrance. Maris, panawagan naman ni DOH sa lahat na maging mas maingat para mas masaya ang pagsalubong natin sa bagong taon. At yan ang latest mula rito sa Cebu City. Balik sa inyo, Maris. Happy New Year at maraming salamat sa iyo, Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. At handa na rin sa pagsalubong sa 2024 ang Davao City kung saan bida roon ang mga higanting torotot. At nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Ivan, nasa 8,000 mga Davaoenyo ang inaasahang makikiisa sa paghinugyaw o ang masayang New Year countdown dito sa Davao City kung saan bibida ang mga giant torotot. Naka-display sa Rojas Avenue ang 11 naglalakihang torotot na entry sa Giant Torotot Competition. Ngayong gabi, iaanunsyo ang grand winner na makakatanggap ng 50,000 pesos. All set na rin ang stage para sa performances mula sa mga banda, komedyante at DJs.
Marami din ang mag-uuwi ng papremyo na tig-iisang sakong bigas at grocery packs sa paraffle ng LGU. Bagamat bawal ang kahit anong klase ng paputok sa Davao City, naka-code white o standby pa rin ang medical teams ng Southern Philippines Medical Center para sa mga referral ng firecracker-related injuries mula sa mga karatig lungsod at bayan. Mas pinaghahandaan ng SPMC ang inaasahang dami ng pasyenteng sugatan sa vehicular accidents na pawang mga nakainom. Nagpaalala ang pulisya na umiiral ang liquor ban sa lungsod sa pagsalubong sa bagong taon. 24,000! Ivan, alas 5 ng hapon nang simula na ang programa at inaasahang matatapos ito ng alas 2 ng madaling araw. Ivan. Happy New Year! Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kumustahin na natin ang sitwasyon sa Batangas Port ngayong bisperas ng Salubong 2024. Nakatutok live si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Nako Maris, napakaluwag ng sitwasyon dito sa loob ng Passenger Terminal Building ng Batangas Port. Magkagayon man, hindi nagbabago yung mahigpit na ipinatutupad na seguridad ng pantalan. Di tulad ng mga nagdaang araw, mangilan-ngilan na lang ang mga biyahero sa Batangas Port ngayong bisperas ng bagong taon. Wala na halos pila sa ticketing booth. Ang 34 anyos na si Mark mula trabaho dumiretso sa Batangas Port para umuwi sa pamilya sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Pero bibiyahe pa rin pa Batangas bukas, January 1. Bali, pabalik din po bukas. Agawa ng may pasok po sa bukas din. Biyaheng Calapan City naman ang mag-anak ni Grace. Doon po kami mag-New Year. Kasama ng mga pamilya, ng asawa ko. Ngayon lang at baka sa sunod na taon ay uwi din ng Mindanao. Susulitin naman daw ni Renz ang kanyang pag-uwi sa kanyang pamilya sa Calapan City. May inattendan po akong retreat for itong mga nakarang araw po. Ngayon lang po ulit ako makaka-uwi makapagbakasyon din po. February pa po. May mga nakumpiska pa ring bawal sa pantalan tulad ng ilang flammable materials at ilang pork products. Maaari pa naman daw balikan ng mga may-ari ang mga nakumpiskang produkto sa loob ng 24 oras. Ayon sa pamunuan ng pantalan, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe ng mga barko hanggang may dumarating na biyahero. Kakaunti na rin ang mga dumarating na pasahero pabalik ng Maynila. Bukas naman ang inaasahang dagsa ng mga uuwi galing Calapan City. Tiniyak ng pamunuan na sapat ang bilang ng mga bibiyaheng bus mula sa pantalan. Samantala, Marisa, impormasyon na ibinahagi sa atin ng Port Management doon sa Calapan City, Oriental, Mindoro, oras daw na bumuhos na yung mga biyahero ay agad-agad ipatutupad yung first come first serve basis sa mga sasakyan. Ang ibig sabihin, bawal na ang booking. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas City. Happy New Year, Mariz! Happy New Year at maraming salamat din sa iyo, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. At Baguio sa bagong taon. Dagsa po mga turista sa City of Pines para doon i-welcome ang 2024. At nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine, kumusta dyan sa Baguio? Ito, dagsa pa rin ang mga turistang namamasyala dito sa Burnham Park sa Baguio City ilang oras bago ang pagsalubong sa bagong taon. Marami pa ring turistang humabol na makita ang ganda at maramdaman ang lamig ng Baguio City. Si Jelly mula San Quintin, Pangasinan, sinusulit ang bawat sandali sa City of Pines bago abutan ng pagpapalit ng taon. Matagal na po kami hindi nakarating dito, so sinulit din. Ang pamilya Atayza mula sa Pasig na maagang umakyat kaninang madaling araw kasama ang mga kaanak galing sa ibang bansa. Pinaka-inaabangan ang New Year's countdown sa Baguio City. At taon-taon po kasi nag-out of town, nagka-countdown kami. This time kasi napakainit kasi sa baba, dun sa Manila. Kaya gusto naman namin for the first time, aakyat kami ng Baguio. Iba talaga yung holiday dito sa Pilipinas. So every New Year din, nagjo-join kami ng countdown, iba-iba every year. So this time, Baguio naman. Enjoy ako at saka excited na ako talaga dito sa Baguio. Ang pamilya De Villa mula sa Batangas, sa Baguio City rin sa salubungin ng bagong taon.
Siyempre, dream place naman po ng lahat dahil maganda nga po yung Baguio, maganda din po yung weather. Kumpara sa mga nakalipas na araw, maluwag ang daloy ng trapiko sa Cannon Road at Marcos Highway. Wala ring naranasang traffic sa Central Business District. Oo, malaki ang naging relief dito sa Marcos Highway, yung convergence nga. No? So, imagine na lang kung hindi na-open yung Cannon. So, talagang gridlock yan. Ngayong bisperas ng bagong taon, maagang magsasara ang ilang pasyalan. Ang Botanical Garden hanggang alas 8 ngayong gabi at sarado bukas, January 1. Naghahanda na ang Baguio City Government sa New Year's countdown na gaganapin sa Melvin Jones Football Ground sa Burnham Park. Ivan, bukas, January 1, expected na mas mataas pa ang tourist arrival sa iba't ibang tourist attraction. Kasabay niyan, nakadeploy ang mga police from BCPO sa iba't ibang tourist attraction para matiyak ang safety ng mga turista. Mula dito sa Baguio City, Happy New Year, Ivan! Maraming salamat, Manigong Bagyong Taon. Jasmine Gabriel Galban, ng GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Kakaibang party by the beach sa Salubong 2024 sa Boracay kung saan inaabangan ang iba't ibang fireworks display. Nakatutok live si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kim? Maris, kung ang ibang pamilya at magkakaibigan ay piniling sa bahay magdiwang ng bagong taon, may ilan namang turista na bumiyahe pa para lang makarating dito sa isla ng Boracay upang masaksihan ang taunang engrandeng pagsalubong sa bagong taon. Mas engrande at mas maraming fireworks display ang aasahan dito sa isla ng Boracay sa gagawing New Year's countdown sa pagsalubong ng 2024 mamayang gabi. Ayon sa Malay LGU, hindi bababa sa 10 establishmento ang mag-oorganisa ng kanya-kanyang fireworks display. First time ito, 10. Last year, 1 lang last year. Talagang mapupuno yung 4 kilometer street natin na white piece na yan ng Boracay. Zero incidence yun na objective natin sa itong fireworks display. May mga gwardyang ilalagay sa entrance at exit papunta sa beach. Sina Hart at Eka na galing pang Batangas dito piniling mag-honeymoon at magdiwang ng bagong taon sa Boracay. Sobrang ganda sa Boracay and I want him to see the beauty of it kasi hindi pa siya nakapunta dito. I want to experience New Year dito sa Boracay and also yung culture gusto ko ma-experience. Sabik naman ang magkasintahan na sina Felipe at Agatha sa mga pakulo at aktibidad sa una nilang pagbisita sa Boracay. The sunset and the beautiful beaches and a nice place to see the fireworks. So that's why we chose here in Boracay to spend the New Year. I'm very excited. It's the first time we are here in Philippines. Ayon sa Port Administrator ng Cagban Jetty Port, 6,000 ang daily average ng mga turistang pumupunta sa isla ng Boracay. Marisa, datos ng Malay Tourism Office, simula lang December 28 to 30, mahigit 21,000 mga turista na ang dumating sa isla ng Boracay at aasahang madadagdagan pa sa darating na mga araw. Maris? Happy New Year! Maraming salamat sa iyo, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ang ingay tuwing bagong taon, stressful para sa mga fur baby. At ang napiling solusyon dyan ng isang fur parent, isang soundproof na safe house na madali lang daw magawa ng iba. Silipin yan sa Usapang Pets ni Dano Tingkungko. Bisperas ng bagong taon at kabi-kabila na naman ang gimmick na paingay ng mga Pinoy. Ang ilang fur parent nag-aalala sa magiging epekto niyan sa kanilang mga alaga, lalo na ang mga paputok o firecrackers. Kaya ang fur parent na si Kim Tiu Laurel gumawa ng isang safe house para sa kanyang pets ngayong bagong taon na ginawa pa niya yung soundproof. Kasi tuwing New Year napapansin ko sobra yung takot nila. Tapos since matatanda na yung aso ko, tapos may mga health condition din sila, so hindi na sila pwedeng matakot talaga. Tinahi niya yan gamit ang nabili niyang playhouse at soundproof panels online. Ako talaga, kasi mahilig ako sa mga DIY. So yung mga katulad dito, mga suot nila, magagawa ko din siya. Kaya para sa mga creative fur parents dyan, pwede nyo rin itong gawin para sure na safe at hindi bothered ang inyong mga fur baby sa bagong taon. Kung hindi naman daw afford, may iba pa rin namang ways para maging safe ang pets ninyo.
pwede silang gumawa ng anti-anxiety wrap. Or kung wala din sila nun, pwede lang nilang yakapin yung mga aso nila tapos mag-play ng loud music para hindi sila matakot. Tips pa ng mga eksperto bago magputukan ay ilakad o paglaruin na ang inyong mga alaga para pagod at kalmado na sila pag nagsimula na ang putukan. Pwede ring ilagay ang inyong alaga sa isang tahimik na kwarto at patugtugan ito ng pampakalmang music. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok 24 oras.